Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang success ayon sa Bible? At mayroon tayong concept na Scripture. Scripture refers to the sacred writing of the Old and New Testament, historically recognized as the very Word of God in written form. Scripture is God-breathed, infallible, inerrant, and the supreme authority for faith and life. According to Joshua verse 1 and 8, true success and lasting prosperity flow from meditating on God's word day and night and being careful to obey everything written in it. At makita po natin ito sa Joshua chapter 1 verse 8. Keep this Bible of the law always on your lips. Meditate on the day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sa Tagalog po, ang aklat na ito ay kautusan ay huwag alisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung makagayoy iyo'y pagginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng matagumpay. At i-share ko po ngayon yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, true success cannot be measured by money. So, yung success pala ng tao, hindi siya masusukat sa pera na mayroon siya or sa yaman na mayroon na buhay siya ngayon. Hindi ito nagmamatter kung success ka nga ba sa buhay mo. Sa second teaching natin, true success is a living fullness of life. So, yung katotohanan pala sa pag-success is yung nabubuhay ka ng ayon sa nais ng Diyos na buhay sa'yo. And syempre, yung fulfillness mo na maging masaya sa buhay mo kasi aanhin mo ang yaman mo kung hindi ka naman masaya sa buhay mo. At yun naman sa third teaching natin, true success is made accessible to you through the Bible. So, yung success mo pala, hindi siya galing sa kung ano mong pinaghirapan mo sa buhay mo, kundi nag-access siya sa Bible na ating binabasa at binigay ng Panginoon. At ngayon naman, dadako tayo sa ating application. First application, reject the belief that money defines success. So, i-reject mo pala yung mga katuruan na yung sa pera ay nagde-define yung success. Huwag mong isipin yung mga bagay na isipin mo na nagsasucess sa isang tao sa pamamagitan ng papuri o paniniwala na mayroon siya sa Panginoon. Ngayon naman sa second application, read and meditate on the teaching of the Bible. So, basahin mo, unawain mo yung mga katuruan na nasa Biblia. At ngayon naman sa third application, run after success as revealed and defined by God. So, kailangan mong tumakbo sa success na binibigay ng Panginoon at dahil sa Panginoon. At ngayon naman dadako na tayo sa ating discussion. Why is Scripture our ultimate guide to success according to God's definition? Para sa akin ay naging ultimate guide ni God kasi nga kapag nag-base ka sa buhay mo nakasama yung Panginoon, magiging super success ng buhay mo. Hindi mo na siya kailangan pang isipin na yung pera mo kailangan mawala. Hindi kasi siya nagde-define doon eh. But then, kung ikaw may napakalakas na pananalig sa Panginoon, hindi mo na kailangan pang isipin kung mga pera mo ba mawawala. As long as kasama mo yung Diyos, magkakaroon ka ng buhay at masaganang buhay. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.